Hello guys, magandang hapon. So ngayon, dumating na kasi yung mga piyesa ko guys ng aking parts, aking SLA battery. So ngayon magpapalit tayo ng battery. Yan. So Cyclone battery ito. So kasi sa SLA 5000 Cyclone yung battery guys, pero sa 6000 is lithium ion na. So ngayon, papalit tayo. Cell at saka battery. So, unahin lang natin itong isa. Ito kasi guys, pag ino-on, so, ito guys, pag ino-on mo siya, in-overnight ko siya ng charge. So, para malaman natin kung okay pa ba yung battery. So, yan guys, oh. Nag-charge yung battery pero pag tinanggal mo siya, namamatay. Ayan guys, oh. So, mamamatay yan. Ayan, oh. Ubus agad yung baterya, oh. So, nagwa-warning lang yan. Ayan, oh. So, mamamatay na agad yung baterya niyan. So, ganoon din itong isa. Hindi na sa tumatagal yung baterya. Ito, naka 24/7 itong mga kabit. Ina-alarm nila agad pag naka-battery mode. So, ganito rin yung isa. Ayan, itong isa rin. So, binalot namin ito guys kasi nga matagal dumating yung pyesa. 3 months makikita tayo bago dumating yung pyesa. Kaya nakabalot lahat yan. So, tingnan mo to pag in-on ko rin. So, tingnan mo to guys, oh. Ubus na agad yung baterya niya. Ilang segundo pa lang. Wala pang 1 minuto. Ito naman, ayan. Ito, 24 hours na rin itong nakasaksak. Pero pag tinanggal ko yung power, ayan, oh, patay siya. So, ito talaga, patay na yung baterya niya. Itong isa, medyo meron pa siyang mga 2 minuto na bago siya mamamatay. So, palitan na natin. So, palitan na natin ito ng dalawa. So, unahin natin ito sa ating pagpalit. So, ito kasi kinakaigihan ito guys pag halimbawa wala kayong stock na spare parts. So, gagawin nyo lang, balutin mo lang siya ng plastic cover para hindi siya magiging maalikabok. So, ito guys, oh. As in, ano na siya talaga, dead na. So, una, pagpalit muna tayo ng seal kasi sira na yung seal yan. Lahat ito papalitan ko ng seal yung dalawa para isang ano lang, isang biyahe lang siya, palit na agad. So, open lang natin itong bagong seal. Ayan. Ito yung seal niya guys. So pagbukas, pagpalit nito, buksan mo lang yung babaw. Basta na. So yun lang yung pagpalit niyan. Tanggalin mo lang to. Ayan. Tapos counterclockwise na. Oh, tigas. So dapat ito, hand tight lang. Gamit ko ng gloves kasi matigas. So, matigas yan guys, yung pagka-tight nung matigas pagka-tight nung ano,
ating auto cell. What happened this one? What's that? What's that? Shut down for generator PPM with Shut- load. Shut down for generator With load. with load. AC chilled water supply. When this one? Building C. Building C. بعدين هذا PPM shut down for generator with load building B, building A, building C. Generator Generator. with load. This one Friday. أيوة. So yung alarm pala na yan guys, hindi natin matanggal yan. Kasi nga, sa ano yan, sa main board. So ito lang yun naman yung ating cell. Itong bago. So kung mapapansin mo, parehas la, original. Ayan. So original parehas. 250 max. Ano? 250 max. So, markingan ko lang siya ng date kung kailan ko siya pinalitan. Lagyan ko lang ng date para malaman ko kung kailan ko pinalitan. It is 29/01/25. So, ganoon lang din guys. Pag sarado is clockwise. Pag bukas is counterclockwise. So, hand tight lang to guys kasi meron naman tong rubber eh. Ayun o. May gasket naman to. So, kailangan mo lang hand tight. Hindi yan sisingaw. So, saan na yung connector? Connect mo lang tong dalawang to. May guide naman to. Pagpalit ng battery nito guys, madali lang naman. Kailang ang problema lang kasi ito, buksan mo buo lahat. Tatanggalin mo yung board. Pag nagpalit ka ng baterya. So ito yung isa sa mga delicate na procedure sa pagpalit ng baterya. So, ayun yung nag-alarm, yung buzzer niya. So, okay guys, itong ventilator na to guys, matagal na rin to. Matagal na rin to, 2014. So, 2014 guys, tingnan mo, original pa yung battery niya. Yung battery niya, original pa. Hindi pa ako nagpalit ng baterya nito. Ayun, nag-alarm siya. So titingnan ko muna yung baterya niya kung sira o ano naman.
check ko muna yung battery niya, guys, kasi kung meron pa ba o wala na. So yan guys, wala na siyang battery. Ayun o. Kaya tanggalin natin para sigurado. Pero ito pa kasi yung original na baterya niya. Ayun o. Tingnan natin kung meron pa. So meron pa siya guys, 1.4 yung kabila. Ano guys, ano na, meron na siyang tumatagas. So yung kabila guys, meron pa rin siyang 1.4 pero nag-corrode na corrosion na. So kailangan nating tanggalin yung corrosion niya. So pag mga ganito guys, kailangan nating magpalit ng baterya. So linisin lang natin to. So mayroon siya, sabi yung alarm na yan. Tanggalin nga natin yung ano ng alarm. Hindi kasi matanggal yan guys, kasi ano yung alarm na yan, kahit pindutin mo to, ayaw mag-silence yan. Palit tayo ng baterya guys, kuha mo ng baterya. So kailangan lang natin linisin yan guys. So ito yung papalitan natin guys na battery. Ayan. So alkaline. So para pang matagalan na rin. So huwag kang magpalit dito guys ng mga ordinary na battery lang kasi patagas yung langis nun pag tumagal. At least yung mga alkaline kasi guys, kahit ano na, hindi pa rin sa tumatagas. So, ayan guys. Ito na palitan natin. So, ngayon, palit tayo ng battery. So, bawat set nito guys is, bawat unit is tatlong battery. Tatlong taga-dalawa. So, markingan ko lang to kung kailan ko pinalitan. Yan ko siya na ang January 1, 2005. $29.01.25. So markingan lang para malaman natin. So ngayon magtanggal na tayo ng mga connector kasi tatanggalin natin tong board na to guys. Ito kasi mahirap sa SLE na 5000 guys, pag nagpalit ka ng baterya talagang tanggal lahat yung board niyan, ito yung dalawang board niyan, isang main board, isang CPU board, tanggal lahat yan. So kailangan nating tanggalin isa-isa. So dito hindi mo na kailangan ng marking, or kung talagang ano ka, hindi ka sure, markingan mo. Pero kung lagi mo naman ginagawa to, hindi mo na kailangan marking. Tanggalin mo lang yung mga connector dito. Tapos ito guys, itong board
matanggal to. Tapos itong tornilyo na to. So ito lang yung pinaka-lock niya guys. Pinaka-lock lahat sa dalawang board na yan. Mahuhugot mo na yan. So ito lang yung screw na to. So ayun o. Tanggalin mo lang to. Tapos itong tornilyo na to at saka ito. Ayun guys, mahugot mo na yan. Yan. So tanggal na. So sunod ito guys, tanggalin mo itong connector na to. So napakadali lang naman magpalit ng material to guys. Tapos ito. Tapos itong wire na to. Tapos ito. Masa-silence mo lang yan guys pag natanggal mo na yung battery dyan sa loob. Ayan. Tapos ito. Tapos ito guys, tandaan mo itong connector na walang nakakonect dyan. So yan lang yung tandaan mo dyan. Then ito. Tapos mahugot mo na tong board na to guys. Yan. Yan. Ito yung pinaka control board mo. So yan. Tanggalin natin yung baterya para mawala yung alarm na yan. Ito kasi yan eh. Tapos ang ingay mo. Ingay mo ha. Tapos tanggalin mo to guys, nandito yung tornilyo sa gilid. So yan. So matanggal mo na tong baterya na to. So yun guys, naka-install to siya is 2020. Ayun o. 2020 siya na-install. So, ilang ano lang? Isang taon? 21, 2, 3, 4. Almost 5 years din guys, baterya. So, ayan. 2020 din. Tapos ito guys, ang huli. Ito, naka-screw yan. Kailangan mong tanggalin talaga ng ano yan. Yung pinaka-connector. Ano niya. Ayan. Ito yung pinakahuli mong tanggalin. Ito rin yung pinakauna mong ibalik. Yan. Yan. So, pag tinanggal mo yan, yan. Ingat lang sa mga flex cable niya kasi may mga maliliit na wire. Yan. So, yan o. So, tanggalin natin yung screw. Yan. Tapos, ito rin yung una mo ikabit guys. Baliktad yan. Kasi pag ganyan yan, dapat yung connector mo dito sa ibabaw. Bago. So, ito yung pinakauna mong ikabit guys. Ano yung pinakauna mong huli mong tinanggal, yun yung pinakauna mong ibalik. Tanggalin mo lang yung mga connector niya.
tayo sa ating mga clicks. Okay. Then, kasi guys, pag hindi mo to unang ikabit, hindi mo na maikabit yan sa ano. Pagka naikabit mo na yung dalawang battery dito sa kabila, hindi mo na maikabit to. Kailangan talaga maikabit mo to ng una. Napakabilis lang sa palitan guys. Basta kabisado mo lang. Tapos ikabit mo na tong wire niya. Yan. Tapos yung kabila. Ngayon magkabit naman tayo dito sa kabila. So ito guys, bago tayo magkabit nito, kailangan natin yung tanggalin mo tong sa luma kasi hindi mo maikabit yan pag wala ito guys. Ito. Kabit mo tong sa luma dito. Kabila naman. Screwan ka na. Meron din, kabalik mo lang sa pagkabit ng ganito. Ingatan mo lang din tong kable dito na maipit. Yan. Tapos tingnan mo na dito yung Ayan guys, tapos na. Ikabit na natin yung baterya. Ikabit na lang natin itong ating power connector. So ito. Guys, naka jumper lang naman to. Tapos itong last. Okay. Yan.
Start na agad ah. Yan. So dapat yan ganyan. So ngayon, balikan natin agad yung board. Yan. So malinis pa naman yung board, hindi naman sa marumi, so hindi ko nalilinisin. So itaas mo lang itong mga cable bakara. Hindi may lagay sa ilalim. Yan. So una, bago tayo magkabit ng connector, ito yung unahin mo kasi ito yung laging nakalimutan guys. Ito nalalaglag na to. Yan. Diba? Tapos ito. Tapos ito. Wala namang naiwan. So ito sa taas ng board. So ito sa taas din na board. Ito sa board dito. Tapos ito dito. Tapos ito guys dyan. So yan. Balik na natin yung control niya, yung board. So ayan, ito is dito. Kabit mo natin yan para hindi natin makalimutan. Ito dito. Ito naman is dito. So, tapos ito connected na. Ito naman dito. Tapos itong display board niya is dito. Tapos ito dito. Yan. Tapos ito is dito. So wala natin nakalimutan naka-connect, hindi naka-connect guys. So okay na siya. So ngayon, lagyan natin yung kanyang lock na screw here.
ayun na guys. Ganun lang kabilis magpalit ng baterya nito. So, anong dumi? Timbugahan ng konti muna. So ayun guys, tapos na tayo magpalit ng baterya. So ganun lang. Ngayon, mag-try tayo. Palikabok tong isang to. So yun guys, kailangan nating mag-try. Nakalimutan. So gagamit tayo ng tubings ng pang-testing. Gamit tayo ating mahiwagang pang-testing ng tubings guys. So hindi ko muna tatakpan, bubuksan ko lang muna guys. Para so, natin yung ating tubings ng air. Ay! Doon tayo nakalimutan guys. Wait lang, nakalimutan ako. Hindi ko na ikabit yung isang ano dito. Connector. So, yan ang connector na hindi na ikabit. Yan ang problema. So ngayon hindi ko siya so, hindi ko yan maikabit yung so yan guys, may nakalimutan akong connector. So kailangan ko munang tanggalin mo na lahat bago tayo balistad. Hindi na ikabit yung board ng isa. Okay lang naman, tapos dali lang ito. So ito yung ayan yung magiging problema guys pag hindi tayo nagbe-verify ng mga connection. Hindi tayo nag-verify kaya yan, hindi tayo natin naikabit yung isa. Guys, ito.
ito yung hindi natin naikabit. Yung power na kalimutan ikabit. So magkakaroon ng problema yan sa control ng mga ano guys pag hindi mo naikabit. So ayos na. Yung display board niya. Balik natin yung ating tornilyo. So ayun guys, naibalik natin, i-connect natin yung ano. So pwede na tayong mag-testing ulit. Power natin ulit yan. So testing na natin ulit. So, ilang minuto magpalit ng baterya? 30 minutes. So, yun guys. Ayun. Confirm. Connect without close insert. Ayan. So yun guys, okay na siya. So ganun lang kabilis magpalit ng ano ito guys, ng kanyang battery tsaka yung kanyang sensor. So ngayon guys, nag-auto calibrate yan. Mamaya i-calibrate natin yan ng cal 2 point kasi nagpalit tayo ng bagong oxygen cell. So yan, kasi MB mode tayo. Ngayon, titingnan natin, tatanggalin natin yung power kung ayan guys. So ngayon kasi bago siya. So meron siyang ano siya. So reset mo lang yan. Hindi mo pala marireset yan. Kailangan mo talagang may baterya. So kabit natin ulit to bago natin ma-reset yung alarm. Yan ang problema nito guys. Ang problema nitong ventilator na to, pag nagkaroon ka ng pag nagba-battery mode siya, alarm ng alarm. Hindi siya titigil sa alarm pag naka-battery mode. Mahihinaan mo lang sa pero hindi siya hindi na wala yung alarm. So yan guys, ganun lang kabilis. So pagpalit ng baterya natin is nasa 30 minutos lang. So makapagpalit ka ng baterya tapos na. So, yun. Sasarado ko na lang yan. So, hanggang dito na lang ulit guys. Sa muli. Yan. Yan. So, hanggang dito na lang.